bansa dahil pangarap kong maging whatever doon sa ibang bansa, wag mo na lang akong dalhin doon. Amen? Unless God will go with you, your decision should be, no Lord, I won't go if you won't. Kaya ulitin ko ang tanong ko sa inyo. At maging matapat tayo, let's be honest. And if the answer is not because you wanted to get a closer look of how God moves in our lives, maging honest tayo at iayos natin. Nandito ako kasi yung asawa ko nandito, or yung girlfriend ko, or yung boyfriend ko, or nandito ako dahil ang kulit-kulit kasi nung nag-i-invite sa akin. Sino po ang ngayon lang namin nakasama dito? Pakitaas po ang kamay. Po kayo mahihiya. Hindi ko po kayo kakainin. Pakitaas po ang kamay. Taas po ang kamay. Welcome po. Taas po ang kamay. Sige lang po. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Welcome po sa Horizon Church. Okay, 5, 6. Yung iba nahihiya. Alam niyo po, hindi po ang kaibigan ninyo ang nagdala sa inyo dito. Sabi ni Zaway, hindi nga. In-invite kayo, but you know what? It was the Holy Spirit who touched your heart so you would finally decide to come and join us for worship. A lot of people in this world, they're so busy on Sundays looking for girls, looking for happy happening doon sa Lucky Plaza. Mga Filipino, nagiinuman, alas 10 pa lang, lasing na. Drunken na, pagdating ng alas 11, hahapay-hapay. I saw women, you know, I saw ladies. Akala ko matitino, ang gaganda. Pag pasok sa elevator, harag-harag. Ano oras lang yun? Alas 2 ng hapon. Ibang klase, mga ineng. Pero tayo po nandito dahil ang Panginoon ang nagdala sa atin dito. Amen. Tell your neighbor, there's a purpose why you're here. Amen. So ito pong chapter 33. Chapter 33 po ng Exodus, ito po ay kasunod ng chapter 32, malamang. No, ano po? Dito sa chapter 32 ng Exodus, makikita natin na habang si Moses ay nakikipag-fellowship, nakikipag-meeting kay God, yung mga Israelita, nakakalabas lang sa Ehipto, di ba? Nung sila ay inilabas sa Egypt, kung napanood niyo yung Prince of Egypt, grabe ang mga himala, pinakita ng Panginoon. Grabe ang mga miracles at ang isa sa pinakamalaking milagro na masasabi natin sa buong kasaysayan ng Biblia ay yun pong pagkakahati ng dagat na pula. And they walked on dry ground and the waters were parted just like walls to their left and to their right. And they didn't get wet. They remained dry. They walked on dry ground, and because God was with them, hindi po sila naabutan ng mga Egyptians. Pero tulad nga po ng sa atin, mga Filipino, madaling makalimot. Itong panahon na ito sa Exodus chapter 32, si Moses po ay nakipag-meeting kay God. So wala siya doon sa camp ng kanya po mga kababayan. At itong kanyang mga kababayan, naku po, inengganyo yung kanyang kapatid, si Aaron. Sabi nila, wala naman dito yung kapatid mo. Dinalaban niya tayo dito upang dito tayo mamatay. Did Moses bring us here so we would die in this wilderness? Dapat gawan mo kami ng Diyos. Sasambahin natin. Maghanap tayo ng ibang Diyos. Sorry po ginagawa ko lang po yung mga storya. Pero ganun po ang nangyari. Dinadagdagan ko lang. So doon po siya chapter 32, makikita natin noong pong sila po ay nag-alok kay Aaron, sabi nila sa verse 1 and 32, when the people saw that Moses delayed coming down from the mountain, the people gathered together to Aaron and said to him, "Come, make us gods. Gawan mo kami ng mga Diyos upang manguna. Make us gods that would go before us," sabi nila. For as
as for this Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, we do not know what has become of him. Ano nang nangyari kay Moses? We don't know. They were very impatient, just like all of us. Sometimes when we are waiting for the answer to our prayers, we become so impatient. Nagtatampo tayo sa Diyos. Ayoko na dyan sa Diyos na yan. Mag-atheist na lang ako. Dahil ang hirap namang maghintay. So what did Aaron do? Aaron said to them, verse 2, break off the golden earrings which are in the ears of your wives, your sons, your daughters. Bring them to me. In short, sila po ay gumawa po ng Diyos-Diyosan na baka. Nakakatawa. Nangolekta sila ng gold. Nagsolicit at gumawa sila ng baka. At yun ang sinamba nila. At habang nakikipag-usap si Moses kay God, ang sabi ni Lord, Moses, alam mo ba yung mga taong iniwan mo? Andun na sila, sumasamba na sila sa isang molded cow or calf. Sabi dito sa verse 8, simulan natin, verse 7, the Lord said to Moses, go get down, for your people whom you brought out of the land of Egypt have corrupted. Sabihin niyo, corrupted. So hindi totoong ang mga leaders lang ang pinagmumula ng corruption. May contribution din ang tao. Ano po? They have turned aside quickly, verse 8. Out of the way which I commanded them, they have made themselves a molded calf and worshipped it and sacrificed to it and said, this is your God, O Israel, that brought you out of the land of Egypt. And the Lord said to Moses, I have seen this people, and indeed it is a stiff-necked, matigas daw ang ulo at mga hindi lumilingon. Dito po sa portion na ito, na sinabi ni God, dito sa verse 9, these people are stiff-necked. Alam niyo po ba yung mga stiff-necked people, hindi lang matigas ang ulo. Stiff-necked people are ungrateful. Yan po yung tinatawag na hindi lumilingon sa pinanggalingan. Kasi stiff-neck nga eh. Hindi nililingon yung ginawa ng Diyos na kabutihan. How many times do we hurt the heart of God na meron tayong tinanggap na pagpapala and yet napakadali nating makalimot sa pagpapala? Magsisimba lang naman ng linggo, wala pang 2 oras, tapos na, ayaw pa. Samantalang nung nandun ka sa liblib na puok ng Cagayan Valley, kung makapanalangin ka, Lord, paalisin mo lang talaga ako ng Pilipinas. Maglilingkod ako sa iyo. Magpapasalamat ako sa iyo. Panginoon, bigyan mo lang ako ng mabuting amo. Hindi kita kakalimutan, nagkaroon ng mabuting amo at maraming mga holidays at mga days off, hindi na nakarating at nakabalik ng church. Panginoon, bigyan mo lang ako ng pera, hindi ako magiging maramot. Nung dumami na ang pera, nakalimot na. Alam niyo ba, look at me. Excuse me, kahit yung mga nasa likod, look at me. Kapag dumadami ang pera, mas malaki ang temptation na maging maramot. Kasi nakikita mo malaki na eh. Nung maliit pa lang ang pera mo, madali mo lang kalimutan dahil konti pa lang, pamigay ka ng pamigay. Pero nung dumami na ang pera mo, nangihinayang ka na kasi nakita mo na pwede ka palang umabot sa ganong dami ang pera mo. Ayaw mo nang mamigay. Stiff-necked people cannot turn back and look at where they come from. Ito po yung sinabi ni God. Tapos sabi ni God sa verse 10, therefore let me alone, my wrath may burn hot against them, that I may consume them. Tapos nakiusap si Moses, alang-alang. Alang-alang sa kanyang mga kapatid, mga kababayan. So let's jump right into verse or chapter 33. Grabe no? Pagkatapos ng lahat ng himala, pagkatapos ng lahat ng nakita nila, hindi pa rin sila nakontento. So dito sa Exodus 33, katatapos nga lang ng kasalanan ng Israel, they made a golden calf and worshipped it. The Lord told Moses, He would still send them to the promised land, sabi niya, but His presence would not go with them. Sabi po kasi dito, so verse 2 and 3, sabi ni God, I will send my angel before you,
And I will drive out the Canaanite and the Amorite and the Hittite and the Perizzite and the Hivite and the Jebusite at lahat ng ites. Go up to a land flowing with milk and honey, for I will not go up in your midst, lest I consume you on the way, for you are a stiff-necked people. Inulit na naman niya. So ang sabi ni Lord, pumunta pa rin kayo, Moses. Tumuloy kayo doon sa lupang pangako. But I will not go with you. Ipapadala ko lang yung aking angel. Ipapadala ko yung angel ko at ida-drive out ninyo, matatalo ninyo lahat ng mga kalaban ninyo. At kayo ay pupunta pa rin doon sa lupang pangako na nag-overflow ng milk and honey. Matigas ang ulo mo, pinilit mong maka-abroad kahit hindi ka looban ng Diyos. Pinayagan ka ng Diyos, pero pagdating mo sa abroad, napaka-dry ng heart mo. Kasi hindi pala yun ang tunay na kalooban ng Diyos. Pero anong ginawa ni Moses? Sabi niya, hindi pwede. Sabi niya dito sa verse 15, yung ating text. If your presence does not go with us, do not bring us up from here. Siguro para sa iba po, kapag meron ka ng pera, milk and honey, represented by milk and honey, yung pera, yung material resources, tapos yung mga kaaway mo, tinutulungan ka ng anghel ng Diyos na lipulin. Kumbaga, lahat ng ginusto mo bilang tao natupad pa rin, pero walang presensya ng Diyos. Nawa, magkaroon tayo ng desisyon. Aayawan natin yun. Dahil gugustuhin natin ang presence of God. Hindi natin alam ano ba ang ating pinaka gusto sa buhay. How desperate are we for God's presence? Doon sa third slide ko po, nilagay ko po doon, there comes a point in every believer's journey when strength runs out, wisdom fails, human effort proves insufficient, plans crumble, and our confidence fades. It is in those moments that a cry rises from the depths of our soul. God, I cannot go on without you. Marami sa inyo may mga pangarap kayong hindi natupad. Gusto niyong magalit sa Diyos. Pero buti na lang hindi natupad yun. Kasi baka kung natupad yun at hindi kayo sinamahan ng Diyos, disaster ang aabutin nyo doon sa bansa na yun, o sa lugar na yun, o sa trabaho na yun.